the Jews. And then, additionally, bago yung sa biblical marami kayong matatanaw ng mga monasteries and chapels dito, especially doon sa side ng Jordan. So yung mga monasteries na yan ay ginawa dyan, nilagay dyan, itinayo dyan para mag-serve sa mga pilgrimages. Kaya lang nagkaroon ng matinding battle sa area na ito, especially noong 6 Day War, 1967. So kaya yung mga monasteries na yan at saka yung mga bahay dyan for pilgrims o yung mga ano man tawag dyan, parang hotel, so na-abandon yan. And from 1967 hanggang 1994, itong area na ito ay hindi nabibisita. Kung meron mang pupunta doon dito, may escort pa ng military. So tapos nagkaroon ng ceasefire agreement between Jordan, kasi yung kabilang side yan ay Jordan kaya na mayroong flag doon, hindi matatanaw yung flag ng Jordan. Okay? Konting-konti na lang, Philippines na. So ayan So nagkaroon naman ng agreement yung Jordan at saka yung Israel. So naging itong area na ito ay nagkaroon ng peace agreement dito sa area. So kaya nagkaroon na ng chance para manumbalik yung mga pilgrims sa area nito. No wonder, nakakapag-baptize na ulit dito sa area ng Israel and sa area naman ng Jordan ay merong baptism na rin na ginagawa. So both sides are baptismal side, Jordanian side and Israel side. Ngayon, alam ba ninyo, nag-spend ng around 2.3 billion ng Israel just to improve this place. Para naman maging maganda sa mga magpapabaptize, katulad ni brother ngayon. So ayan mga kapatid, una, para may background yung lahat, biblically speaking, nung mag-cross na yung mga Israelites papasok dito sa Promised Land, according sa Jewish tradition, this is the very site, this is the very place kung saan nag-cross yung mga Israelites. Now, that was in the book of Joshua chapter 3. Now listen well mga kapatid, according sa geographical study ng lugar na ito, way back in those time of Joshua, ang distance ng river mula doon sa side ng Jordan, bansang Jordan, at dito sa side ng Israel is around 3 kilometers wide. So kaya gusto kong i-picture out sa inyo na kung ano man yung nakikita nyo na river ngayon, that's not the size of the river more than 3,000 years ago. Okay? So 3 kilometers wide, so napakalapad nun. And then what else? Yung deep naman ng water is around 35 meters. Napakalalim. So kaya mga kapatid, manunotice ninyo, it is very impossible to cross this river 3 kilometers wide and 35 meters deep. Napakahaba at napakalalim. So ano nangyari? According sa biblical narratives, ang instruction ng Diyos kay Joshua, pumili siya ng 7 priest, i-carry nila yung Ark of the Covenant. Na-imagine nyo naman siguro yung Ark of the Covenant sa Bethlehem, marami yung souvenir, na mayroong mga priest na may buhat, tapos nandun sa loob nun yung 10 Commandments, yung mana na kinain nila sa disyerto, at saka yung tungkod ni Moses. So habang pinga-pinga o buhat ng mga priest yung Ark of the Covenant, pagtungtong nila dyan sa Jordan River, biglang nahati yung water, okay? Biglang nahati yung water, that's why the Israelites, around 1 million Israelites from the side of Jordan, they cross the river na hindi nabasa yung kanilang talampakan. So pagkatapos doon, nung umalis na yung mga Levites o yung mga priests, biglang umagos na ulit yung tubig. So interestingly, bago umagos yung tubig, naglagay pa ng 12 stones dyan sa kalagitnaan ng river si Joshua. So hindi natin alam kung saan yung 12 stones na yun. The 12 stones represent the 12 tribes of Israel. So and then, pagkatapos noon, ay pumunta na sila ng Gilgal, at yung Gilgal yun yung pupuntahan natin na lugar mamaya. So okay sa atin? So ano pa? Ito pa yung isang maganda kasaysayan dyan, Although maraming naganap na pangyayari dito sa Jordan River, ito pa yung isang maganda. We can learn a valuable lesson dito. 2 Kings chapter 5, 2 Kings chapter 5, sabi dito, okay, basahin ko sa inyo, 2 Kings chapter 5 verse 1 hanggang 14. Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man of valor, but he was a leper. Now we have a character in the Bible. He is a Syrian general. Ang layo ng Syria nasa Upper Galilee. So ang layo naman itong area na ito. Honorable person. And sabi dito, and the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife. And she said unto her mistress, would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. So meron daw prophet sa Samaria na po pwedeng pagalingin itong leprosy ni Naaman. Kasi noon mga kapatid, ang leprosy ay walang lunas. Kaya sa Bible, laging binabanggit yung mga tao may karamdaman na may leprosy. So meron daw prophet sa Samaria, ang distance nun dito is around 60 kilometers. Okay? So, honorable warrior general, kaya lang ang problema may ketong. Verse 4, and one went in and told his Lord, saying, thus and thus said the maid that is of the land of Israel. And the king of Syria said, Go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and took with him 10 talents of silver and 6,000 pieces of gold, and then changes of raiment. So fast forward na tayo. So ito na. Verse 8, and it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying,
Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. So itong si Naaman, general na may ketong, pumunta siya sa hari ng Israel. Ay yung hari ng Israel hindi naman makapagpagaling. So kaya yung hari ng Israel, winakwak yung kanyang robe. Ako ba ay Diyos na makapagpapagaling? So siyempre hindi. So dito na pumasok si Elisha at sabi niya, papuntahin mo sa akin yung general na yan. So ito yung nangyari. Okay? And Elisha sent a messenger unto him saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. So makinig ito yung instruction. Pumunta ka sa ilog ng Jordan, lumubog ka ng 7 beses, at ang iyong kutis ay babalik sa kaayusan. Ako mga kapatid, magiging kutis porcelana. Okay. Ay, makinig muna kayo, ha? Okay. So, ayan. Ang ganda ng sinabi, okay? Okay? And thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Now, 11. Ano yung sabi ni Naaman? But Naaman was wrong, and went away and said, Behold, I thought he will surely come to me and stand and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place and recover the leper. Sabi ng general, akala ko naman lalabas lang siya, tatawag na siya sa Diyos at itatouch niya yung lugar, pagkatapos ay gagaling na ako. So kaya gusto niya nang umalis. Verse 12, Are not Abana and Parpar rivers of Damascus? Ito na sa una ng Golan Heights. Sabi niya, Better than all the waters of Israel, may I not wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. So galit na galit siya. Ang dumi-dumi ng tubig. Kaya pagpunta ninyo dyan sa baba, means mamaya, makikita ninyo kulay putik yung tubig. Bakit? Ang tubig mula doon sa Galilee, umaagos, nakikarry over na lahat ng kulay ng lupa. Kumbaga sa ating mga Pilipino, familiar tayo doon sa tubugan ng kalabaw. Kaya mamaya, para tayo yung lulusong doon sa tubugan ng kalabaw. Ayaw mo na. Back out. Back out. At yun yung dahilan, kaya itong si Naaman, ayaw niya, sabi niya, ang dumi ng ilog, doon, malinis sa Damascus, bakit hindi na lang doon? So ito yung naging sagot sa kanya. And his servant came near and spake unto him and said, My father, if the prophet had bid it do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he said to thee, Wash and be clean? So, ngayon sabi nung servant niya, kung para sa iyo na yan, pabor na sa iyo yan, ayaw mo pa ba, kumbaga, subukan? Ikaw na yung gagaling. So, anong nangyari? Then, went he down, lumubog din siya, wala siyang nagawa. So, went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God. Underscore, according to the saying of the man of God, and his flesh came again, like unto the flesh of a little child, and he was clean. Grabe. Ang kutis niya ay nanumbalik kasing ganda ng kutis ng bata. So ganon. Ano yung practical lesson na ating matutunan dito? Simple lang. Mga kapatid, learn to obey the instruction. Kung hindi siya lumubog ng 7 beses, sa palagay ba ninyo, gagaling siya? Hindi. Di ba? So, ang sabi, 7 stands perfection. So kaya nung lumubog siya ng 7 beses, yun, nanumbalik sa dati yung kanyang skin, nawala yung kanyang sakit na leprosy. Kaya mga kapatid, isang magandang paalaala ito sa ating lahat. Itong salita ng Panginoong Diyos, this is God's instruction for us. Kung tayo ay marunong sumunod sa salita ng Panginoong Diyos, maganda ang hatid ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, kung si Naaman nagkaroon ng physical healing dahil sumunod siya sa salita ng Diyos, ikaw naman, kapag sumunod ka sa salita ng Diyos, ang mararanasan mo ay spiritual healing. Aayusin ng Diyos ang iyong buhay at magiging maayos ang iyong relasyon sa Kanya. So that's the first story. Now let's move on sa final na importanteng story dito sa Jordan River. At ito ay nasa aklat ng Matthew. Okay? Matthew chapter 2. Sabi dito sa Matthew chapter 2. Okay, listen carefully. Sabi dito,
In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea, saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So itong place natin ngayon, this is part of Judea, and this is the very place kung saan nagbabaptize si John noong mga panahon na yun, more than 2,000 years ago. So, fast forward tayo, and then suddenly, from Nazareth, ang Panginoong Jesucristo ay naglakbay pa, papunta lang sa lugar nito. Gaano kalayo yan? By bus, that is around 3 hours. Mula Nazareth papunta dito, napakalayo. So, try to imagine yung lakad na ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, ito na. Verse 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan, and John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him. So kaya dito sa lugar na ito ng Qasr al-Yahud, dito naganap ang pagbabaptize sa Panginoong Jesucristo. Kaya napaka-famous ng Jordan River. It's because of the baptism of the Lord Jesus Christ. So ginanap ng Panginoong Jesucristo yon, ano sabi niya? To fulfill all righteousness. Bakit? Nga mula kay Adam nung siya magkasala, nagkawindang-windang na yung buhay ng tao. Lahat ng tao ay makasalanan sa harap ng Panginoong Diyos. At kahit na anong gawin natin, hindi natin kayang ituwid yung ating sarili, paulit-ulit pa rin tayo nagkakasala. So sino ang makakapagtuwid ng unrighteousness na yon? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Now sa Bible, kapag inaral mo yung theology, mayroong tinatawag na imputation. Once you believe in the Lord Jesus Christ, yung righteousness niya isasalin sa iyo. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang sino mang makasalanan ay tatanggap ng katuwiran mula sa Panginoong Jesucristo. So kaya nabaptize siya, na-fulfill yung righteousness na nais ng Panginoong Diyos, kaya ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay tatanggap din ng righteousness na nagmumula sa Panginoong Jesucristo.